Alam mo ba, I came across this term. Pag sinabi bang financial Financial freedom. Oh. financial freedom. financial financial freedom. Ano ba para sa iyo ang Kasi maraming, di ba? Maraming like financial. I want to achieve Financial freedom. Financial freedom. Financial freedom, yan. Ano ba yung financial freedom na yan? Well, maraming definition yan. Pero para sa akin, ang pinaka-primary definition ko dyan is you can afford na hindi na magtrabaho. Ganon? You are financially free. So nakahilata ka na lang, ganon? Hindi naman. You can afford to do whatever you want. Kasi ang pinaka-important sa financial freedom is yung passive income. You can afford. Bakit yung mga tycoon, yung mga billionaire, nagtatrabaho pa rin? For the love of work na lang yun. Hobby na lang yun, ganon? Hindi man hobby, pero passion na lang yun. So if ever they decide to stop na, sige, ayoko na magtrabaho, they can leave off. Yes. Parang si Bill Gates, di ba umalis siya sa Microsoft. Right. Pero nag-work pa rin siya kasi doon sa foundation niya, nila ng asawa niya, and meron pa siyang mga other humanitarian projects. So, nag-work na lang siya because gusto niya o mahal niya yung ginagawa niya. I came across this kasi nung may friend ako dati na seminarista. Okay. Tapos we were talking about freedom. Tapos sabi niya, alam mo Renzi, there are two types of freedom daw. Okay. Naalala ko lang freedom from and freedom to. Okay. Freedom from, parang tawag nyo doon, negative freedom. Tapos freedom to, positive freedom. So, parang inisip ko, baka mas magiging malinaw yung financial freedom kung ika-classify mo yung financial freedom as freedom from blank and freedom to blank. I'm sure yung sinabi mo kanina na you're able to afford na hindi magtrabaho and able to live off. Freedom to yon, di ba? Freedom to do your passion. Pero freedom from work or something, or freedom from work, di ba? So ano ba yung pwede ba tayo maglista ng mga freedom from, financial freedom, when are you financially free? Tapos ano yung freedom from? Ako una, freedom from debt. Not really debt. Kasi syempre kung may loan ka, may mortgage ka, syempre sometimes you need debt, di ba? Or kailangan sa business. Pero siguro ako, freedom from unnecessary or needless debt. Or freedom from the stress of having debt. Yes, yan. Isa yun. Sa'yo? Sa akin, showdown tayo. Ganun na. Sa akin, freedom to... From muna tayo. From muna. From. Freedom from... being stuck with the routine, no? Okay. So, ibig sabihin, kasi karamihan bored sa ginagawa nila kasi para-pareho na lang araw-araw. Parang, Monday na naman, trabaho na naman. So, if you're freedom from routine, ibig sabihin, you have the liberty to do different things every day, no? And which is only achievable if, of course, hindi ka tali sa isang trabaho na masyadong umuubos ang oras mo. May dagdag ako dyan. Freedom from financial anxiety. Yes, of course. Yung saan ako kukuha ng pambayad ko ng tuition fee? Saan ako kukuha ng pambayad ng bills next month? Saan ako kukuha ng panghulog ng lupa o ng bahay? Yung mga anxiety na gano'n na tipong hindi mo alam, minsan napuputulan ka pa ng kuryente, di ba? Yes. So yung mga ganong financial anxiety, I think for me, freedom from those anxiety would constitute financial freedom. May dagdag pa ako. Sige. Freedom from unhealthy financial habits. Okay. Kasi ako, I believe that sometimes we are our own worst enemies. So if you're free from your own unhealthy financial habits, yung mga yung living beyond your means, tapos di ka... Impulsive buying. Ayan. May mga kilala akong ganyan eh. Pag depressed,
nagsha-shopping. Wow! Tapos, kasi retail therapy daw. Retail therapy. Okay. Pero after nila mag-shopping, marirealize sila, they spent more than they could afford. Mm. Lalo silang madidepress, no? So parang nag-spiral down yun. Oo. So, because they are not able to manage and control yung bad spending habits sila, like impulse buying, Right, no? Or right. doing retail therapy Oo, na hindi naman Yung nakaganon, tas ang dami-daming shopping bag Oo. nakaganon, di ba? Yeah. So, freedom from, may madadagdag ka pa? O mag-move tayo sa freedom 2? Mas gusto ko yung freedom 2 eh. Ano ba Sige. ano ba yung mga freedom 2 mo? Freedom 2, ako lang yung parang nabanggit mo lang kanina, freedom to do your passion and Mhm. calling. So, syempre, kung hindi mo na iniisip yung mga saan ka kukuha ng pambayad or pang-utang and everything, yun nga, yung nabanggit mo na I can be able to, kunwari, gusto ko mag-trek, di ba? Gusto ko mag-mountain climbing, o gusto kong umikot all over the world. Yeah, actually Yun. related dyan yung freedom 2, yung Oo. freedom to go anywhere you want. Oh. Kasi hindi meron kang location independence. Yeah. So, location, maganda yun ha? Location independence. Kasi kunwari, gusto mong mag-travel to Oo. another country, di ba? Norway, maganda daw sa Norway. Di ba malamig doon? Ay, oo. Hindi ako mahilig sa mga malalamig na lugar eh. Beach bum person kasi ka ba? ako, O, beach Bora person Bora. ka. Mga Maldives. Yan, pwede. Okay, pwede. sige. Yun. So, alam mo yon, kung nakatali ka sa trabaho, di ba? Hindi ka Oo. pwedeng pumunta kung saan Yeah. anytime, di ba? So, freedom to travel. Freedom to travel. Yan. And also, freedom yun nga. Kung halimbawa, freedom to do your passion din, even your hobbies sometimes. May friend ako galing-galing niya, tapos niya nasa corporate world, and then iniwan niya yan kasi sobrang stress siya. Alam mo kung ano ginagawa niya ngayon? Ano? Nag-ano siya, nagbebenta siya ng mga imported na art materials na hindi mo nakukuha dito. Tapos, mas malaki pa yung kinikita niya. Of course, may mga struggles sa umpisa, pero ayun, pupunta na siya ng Europe, pupunta na siya ang dami na niya ng travel na ginagawa. freedom to pursue the things that you love and tas your nagpe-painting. interest. Tas nagpe-painting siya ngayon, tas nag-aaral siya ngayon ng further studies, ng interest niya ngayon without really, worrying about saan makakuha ng pera. Yeah. Actually, para sa akin, pag sinabi mo financial freedom, laging tatlo lang yung yung kinukonsider ko. Pero bago yan, may dagdag ako isa pa. Sige. Freedom to be relevant. Relevant. Siyempre, hindi lang naman yung sa sarili mo lang, di ba? So, relevant sa family mo, sa community mo, sa friends, and society in To do general. meaningful work. To do meaningful work. Siyempre, hindi ka lang naman na ikaw lang. Siyempre, gusto mo rin i-share yung halimbawa, yung mga nare-receive mo din, or yung tumulong sa ibang tao. Yes. Di ba? Kasi siyempre, kung halimbawa na ang dami mong iniisip na ganito, parang hindi ka get outside of your own immediate needs and urgent concerns. So, I think that it's also a plus na kung may financial freedom ka, you're able to be relevant to other people as well. Although, not saying na kapag medyo kapos ka, hindi ka makakatulong. Kasi may alam naman ako na iba na sobrang nakatira sa mga depressed area, pero nakakatulong pa rin sila. But, syempre, yun lang. That being said na, all the more na mas wala kang masyadong iniisip about yourself, then mas mas nakakatulong ka lang din sa iba. Actually, I read somewhere na inherent sa isang tao ang tumulong. No? Ang advantage lang ng isang taong may financial freedom, mas malaki or mas mataas yung degree ng generosity and help that they can give to other people. So, the self-fulfillment is, I would say, greater, no? Because you are able to help more people at a higher degree. Right. And you were saying yung tatlong bagay. Yeah, when it comes to financial freedom, tiyatanong ako, how do you achieve financial freedom? Ako, I say, Ito ba yung sa vlog mo? Ano ba sa vlog ko? Oblation. Yung nakatalon? Ay, nakatalon. Something relevant to that. Pero sa akin, you need to focus on three things if you want to achieve financial freedom. Okay. The first is, of course, passive income. Okay. So, you need to have money coming in from you na hindi mo kailangan magtrabaho, no? Right. Like rental income or royalty or business income, business dividends. The second is time Passive freedom. Time freedom. Oo. Okay. So, ibig Ay, wala kang relos.
Pwede. Oh, sige. Or, alam mo yun, ibig sabihin nito, ikaw yung nagko-control ng schedule mo. Hindi dinidictate ng ibang tao or ng isang company kung ano yung kailangan mong gawin sa isang araw. Right. Okay, So, you're the master of your own day and your schedule. Oo. So, you can choose to do whatever you want, whenever you want. That's time freedom. And lastly, yung nabanggit ko kanina, location independence. So, ibig sabihin, Ano ka, parang espiritu ka, gano'n? Lumulutang ka. oo. Sige. Yeah. Yun nga, hindi ka nakatali sa isang lugar. Okay. Ibig sabihin nito, kunwari, kasi lahat tayo, I believe, we want to experience traveling, di ba? Yeah, We want to see other places. Oo, tama. So, kung ikaw ay nakatali sa isang trabaho, di ba? Hindi ka ganun ka free na bawal pa mag-leave. Oo, yan, di Or ba? ubos na yung leave mo. That's right. So, para sa akin, especially for me, very important ang location independence because I really like seeing places, I like traveling, no? If they cannot focus on all the three, at least the more important component there is really working on creating passive income Yeah. and making your money work through you. True. So anyways, siguro kung meron silang mga ibang tanong pa on how to achieve financial freedom, Yes. di ba, they can email us Yes, oo. sa ating, ano ba email address natin? admin@wealtharchy.com. You can also message us sa Facebook, yung Wealth Archy, that's WEALT. Nandiyan dyan, nakasulat na. Basahin nyo na lang. Or, mag-comment sila dun sa video. Yan. We'll be happy to answer your questions, or we can do even one-on-one consultations with you in your convenient time and place para we help you achieve your Financial freedom, yeah. financial freedom. Okay. So, And subscribe to our YouTube channel for more videos. Yes. Bye-bye. Bye-bye.